Sa pagsuyod ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicol Region, pinunan niya ang ilang proyektong hindi pa rin tapos. Kabilang po dyan ang isang flyover na 2021 pa nasimulan pero hanggang ngayon ay wala pa sa kalahati ng proyekto ang nagagawa. Balitang hatid ni Darlene Kai. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon ng dapat sanay malabog flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. Inabando na na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. Dalawa ang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Kasama ang dalawang kumpanya sa listahang inilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control project sa bansa. Magaking problema talaga itong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming Hightone na nandito. Na alam naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa Hightone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Dismayado rin si Dizon sa inabutang estado ng konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Daraga Albay. Mula nang simulan ng proyekto noong 2023, 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Minus 15% yung delay, malaki yun. Sinuspindi raw kasi ang paggawa sa ospital dahil kailangang baguhin ang disenyo. Pero masyado raw matagal ang pagkakabinbin, sabi ni Dizon, kaya 36% pa lang nagagawa sa ospital na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. I will have to talk to DOH kung ano yung binago. 7 months is too long for a design revision. Masyado matagal. Masyado na yan. Ipatatawag at pagpapaliwanagin din daw ni Dizon ang kontratista ng proyekto. Napakahalaga pa naman daw para sa buong Bicol region na magkaroon na ng malaking ospital. Sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya nang nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nakausap ako kay Secretary, kailangan i-fast track natin ito. Sisikapin daw ng DPWH na matapos ang Bicol Regional Medical Center sa susunod na taon. Pinamamadali na rin ni Dizon ang pagkukumpuni sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Albay. Sarado ang isang lane, lubak-lubak din at sira ang daan. Paspasan nila lahat to. Kasi pagdating ng Holy Week, tapos may mga close lanes ka dito, tapos tayo sa traffic dito. Ha? Oh. Napapanood ka sa TV, sa social media. Ibibigti ka ng mga taga-Albay dito pag hindi mo nagawa yan. Nauna nang ipinangako ng DPWH ang rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway. Iniutos naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aviation Authority of the Philippines na paglaanan ng 200 to 300 million pesos ang pagresolba sa issue ng Bicol International Airport sa National Grid Corporation of the Philippines. Limitado lang kasi ang nagagamit sa kanilang runway dahil may sagabal na transmission line. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipasusubasta ang 8 pang luxury vehicles ng mag-asawang kontratistang Diskaya ngayong Pebrero. Ayon sa Bureau of Customs, gagawin ang auction sa February 11. May public viewing ang mga sasakyan sa February 5 at 6 para sa mga interesadong bidder. Bukod sa 8 sasakyan ng mga Diskaya, may 2 sports car din na isasama sa auction. Noong Nobyembre at Disyembre, ipinasubasta na rin ng Bureau of Customs ang iba pang mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Hindi lahat ay naibenta. May taas presyo pong muli sa LPG ngayong Pebrero. Magkano ba? Sa anunsyo po ng kumpanyang Solane, 1 peso and 55 centavos ang dagdag sa kada kilo ng kanilang LPG. 1 peso and 50 centavos rin ang price hike sa kada kilo ng LPG ng Petron. Ang price hike ay dulot ng pagbabago ng presyo sa global market.
Hulikam ang paghagip ng pulang MPV na yan sa isang motorsiklo sa bahagi ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo pero ang MPV hindi huminto at nagdire-diretso pa. Sugatan ang dalawang sakay ng motorsiklo. Nakunan sa CCTV ang plaka ng MPV at pinadalhan na ng notice ng MMDA ang may-ari nito para matukoy kung sino ang driver. Nanutok ng ice pick at tinangay ng isang lalaki ang sinakyan niyang taxi sa Quezon City. Arestado ang suspect. Ang kanyang paliwanag sa balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng pulisya ang 44 anyos sa lalaki na nang carnap sa sinakyan niyang taxi sa Cubao, Quezon City kahapon. Ayon sa biktimang taxi driver, pinara siya ng lalaki sa Mindanao Avenue at nagpapahatid sa Cubao. Nagsabi pa raw ito na daraanan muna ang pinsang babae. Tatlong kanto, sir, pinaglilikuan ko. Ngayon, pangatlong kanto, doon sa Imperial, hindi niya makita yung kasamahan niya. Sabi niya, sige, dito na lang ako. Dito, humukot. Akala ko, humukot ng, pitaka, magbabayad na. Nagulat ako, ice pick ang, tapos sabay doon, napaganon ako. Doon na raw bumaba ang taxi driver at humingi ng tulong. Ang suspect naman tinangay ang taxi hanggang sa maipit sa traffic. Nung naipit po yung taxi sa traffic, inabandon na po ng suspect at nagpatuloy po yung habulan on foot papuntang Q-Mart. So happy naman po, meron tayong pulis sa Q-Mart. Nagtamo ang suspect ng ilang galos matapos suntukin daw ng ilang humabol sa kanya. Nabawi sa kanya ang ginamit na ice pick. Ginawa ko po yung pagkuha ng taxi pero hindi ko po siya masisinaktan. Hiramin ko lang sana, sir. Problema po, pinababa ko po siya ng maayos tapos pinakuha ko sa kanya gamit yung cellphone sa pera niya, pinakuha ko sa kanya bago siya bumaba. Sa record ng pulisya, nakulong na ang suspect noong 2023 dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong paglaba sa new anti-carnapping law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Tinambangan ang 5 residente sa Matalam, Cotabato. Cecil, kumusta yung mga biktima? Rafi, 4 sa kanila ang dead on the spot dahil sa ambush. Ayon sa pulisya, 3 sa kanila ay minor de edad at kalib-in ng isa sa kanila ang isa pang nasawi. Sugatan naman ang isa pa nilang kasama na minor de edad din. Base sa investigasyon, galing ang mga biktima sa isang bahay sa Barangay New Abra kung saan sila nakikonnect sa internet. Habang pauwi sakay ng motorsiklo, doon na sila tinambangan. May persons of interest na ang pulisya. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. Bistado ang iligal na pustahan sa isang bilyaran sa Iloilo City. Ni-raid ng mga pulis ang bilyaran kasunod ng tip mula sa isang impormante. Na-recover sa operasyon ang mahigit 4,500 piso na bet money umano sa bilyar. Kinumpis ka rin ang mga tako at bola ng billiards. 5 ang naaresto, kabilang ang isang senior high school student. Paliwanag ng estudyante, inaya lang siyang pumusta roon. Walang pahayag ang iba pang arestado. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa anti-illegal gambling law.